Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng aking YouTube channel. Kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan mag-like at isubscribe ang aking channel. Maraming salamat po. Sa isang bayan sa Pilipinas, may isang gusaling tulay na kilala sa kakaibang tibay nito. Hindi ito masira ng kahit malalakas na bagyo o lindol. Tumagal ito ng dekada, tila hindi natitinag, ngunit sa likod ng tibay ng gusaling tulay ay isang madilim na lihim na ayaw pag-usapan ng mga tao sa bayan. Ayon sa matatandang kwento, hirap na hirap ang mga unang nagtayo ng tulay na ito kahit anong gawin ng mga inhenyero at manggagawa. Laging nagigiba ang pundasyon tuwing nagtatangkang itayo muli. Misteryosong bumabagsak ang mga bakal at haligi hanggang sa isang gabi, lumapit sa kanila ang isang albularyong may kakaibang presensya. Ayaw ng lupa, sabi ng albularyo. Ayaw ng mga lamang lupa rito. Hindi ito tatayo hanggat walang alay. Nagkatinginan ang mga manggagawa, natakot ngunit desididong matapos ang proyekto. Sinabi ng albularyo na ang tanging paraan upang mapalakas ang gusali ay mag-alay ng buhay ng isang bata. Takot man, wala silang magawa dahil pinilit sila ng may-ari ng proyekto. Sa kabila ng takot, napilitan silang maghanap ng sakripisyo. Pumili sila ng isang batang anak ng manggagawa at sa gabi ng kabilugan ng buwan, isinakripisyo nila ito. Inilibing ang bata sa ilalim ng pinakapundasyon ng tulay. Mula noon, hindi na nagkaroon ng problema ang gusali. Natapos ang tulay at hindi ito natinag ng kahit anong kalamidad. Ngunit sa bawat hating gabi, naririnig ng mga dumadaan ang mahihinang iyak ng isang bata mula sa ilalim ng tulay. Ayon sa mga nakakarinig, tila nagmamakaawa ito, parang may hinahanap. May mga nagsasabing nakakaramdam sila ng malamig na hangin tuwing tatawid at ang ilan ay nakakakita ng anino ng batang nakaupo sa gilid ng tulay. Tahimik na nagmamasid sa kanila, tila naghahanap ng kalaro. Habang tumatagal, mas maraming mga tulay at gusali ang itinatayo sa bayan. Ngunit kasabay nito, parami rin ang mga ulat ng nawawalang mga bata. Maraming magulang ang naghahanap sa kanilang mga anak, ngunit walang natagpuan kahit bakas ng mga ito. Sa bayan, nananatiling usap-usapan ang katatagan ng mga gusaling tulay. Matibay at matatag, ngunit sa bawat matayog na gusali, kasamang naitatayo ang sumpa ng mga nawawalang kaluluwa ng mga inosenteng batang isinasakripisyo para sa katatagan ng mga estruktura. Ito'y nagbigay ng takot para sa mga magulang sa buong bayan. Nagsimula silang maging mapagbantay sa kanilang mga anak, takot na baka ang kanilang mahal sa buhay ang susunod na mawawala. Tuwing may bagong proyekto ng tulay o gusali, mahigpit na binabantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak, lalo na kapag papalapit na ang kabilugan ng buwan. Kahit saan magpunta ang mga bata, lagi silang sinasamahan, ngunit hindi nito mapigil ang takot ng mga magulang. May mga batang nawawala pa rin nang walang bakas, at habang tumataas ang bilang ng mga gusaling itinatayo, tila kasabay nito ang dami ng mga batang hindi natatagpuan. Hanggang ngayon, patuloy ang pagbangon ng mga bagong gusali at tulay sa bayan na sa kabila ng tibay at ganda ay puno ng mga kwento ng takot at pangungulila. Ang bawat bakas ng yapak sa lupa, bawat patak ng pawis ng mga manggagawa ay sinasabing may halong hiling na sanay hindi ito mangangailangan ng alay
Ngunit ng mga usap-usapan ng mga nawawalang bata ay patuloy na bumabalik at ang bulong ng kanilang mga kaluluwa sa ilalim ng matitibay na tulay at gusali ay tila hindi kailanman matatahimik.